Ito pong teksto na ito ay para sa akin isang mahalagang teksto ito sa buhay ng mga tao na hindi lang nagdiriwang ng kaarawan, yung mga tao na binibigyan ng panibagong buhay ng Diyos sa bawat araw. Lagi kong sinasabi na dapat yung bawat araw pinagpapasalamat natin. Opo, dahil hindi lahat ng tao ay nabigyan ng panibagong araw ngayong araw na ito. Dito po sa mga kawikaan, kabanatang 3, talatang 5 hanggang 6, JC. Ngayon mo na ulit ako maririnig, no Brad? Ano gusto mo? Maikli, mahaba? Si JC po kasi tiga May Kawayan po eh. Matagal po ako na-destino sa May Kawayan. Ganyan po po siyang kalaki nun, mga panahon na yan. Ngayon po ganyan. Diba? Basahin natin ang mga kawikaan, kabanatang 3, talatang 5 hanggang 6. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ang title ng message natin for today ay Trusting God Beyond Understanding. Pag-usapan natin yung understanding o yung pagkaunawa. Hello po. Welcome. Salamat. Ayan. May chair pa dito, kuya. Pag-usapan natin yung word na understanding. Sige. Sige. Okay? Sige, ako muna po, tignan nyo. Maglalaho ako maya-maya. Pag-usapan muna natin yung word na understanding. Nung sinabi kong ako muna yung tignan nyo, naintindihan nyo ba? Ibig sabihin, pagka meron akong sinabi at naunawaan nyo, yun yung understanding. If there's something na nakita nyo at naintindihan nyo, halimbawa makakita kayo ng numerong 1 plus 1 equals, o diba? Naintindihan nyo. Napakasimple. Pero pag sinabing beyond understanding, ibig sabihin ito yung mga bagay na ang hirap unawain. Tignan mo yung katabi mo. Mukha ba yung mahirap maintindihan? Di ba? Pag sinabing beyond understanding, it is something na kahit ikaw personal mong tinitignan, kahit dinudukduk mo na yung ulo sa pader, hindi mo pa rin talaga ito maintindihan. It's beyond understanding. Minsan, lumalag kasi ito sa isang sitwasyon ng ating buhay. Halimbawa, magkasakit ka ng malala. Di ba minsan sasabihin natin, Lord, bakit ako pa? Bakit ako pa yung kailangan magkasakit ng ganito? Samantala yung kapitbahay ko, pinagdiskitahan mo na naman. Samantala yung kapitbahay ko, inom ng inom, walang ginagawa. Ba't hindi na lang siya magkasakit? Samantalang yung kapitbahay ko, palaaway, lagi nagmumura, ba't hindi na lang siya magkasakit? Bakit ako pa? Diba? Hindi natin maintindihan yon dahil sa tingin natin, mabuti ka namang tao. Tingnan nyo katabi nyo ulit, mukha ba yung mabuting tao? Ba't hindi nyo tignan? Tatakot kayo. Hindi siya mabuting tao. Diba? It's beyond our understanding kasi hindi mo matanggap na nandun ka sa ganong sitwasyon. Kaya sabi, pag daw tayo dumating dun sa ganong klaseng sitwasyon, ano yung una? Trusting God beyond understanding. Pagkatiwalaan mo daw ang Diyos, maging sa mga bagay na hindi mo na maunawaan kung bakit bumubukas ang pinto. Maging sa mga bagay na hindi mo maintindihan. Halimbawa, kung bakit mo nararanasan to. Halimbawa ako, bakit ako high blood ngayong araw na to? Hindi ko maintindihan. Kung kailan pa ako nagpapayat, tsaka ako na high blood. Ang taas. Taas ng creatinine. Ano pa mataas? Pamudmud natin to. Ha? Ayun, kung ano man yun. Hindi ko maintindihan, but nung sinamahan ko si Mrs. na magpa-check up, magpa-pap smear, sabi nung kumari kong OB-GYN, pare,
ano BP mo? Ako, Mari, okay lang ako. Hindi, ano BP mo? Mari, okay lang ako. Ito yung magpapacheck up, hindi ako. Hindi, basta mamaya papabipi kita. Binipi po ako. Mari, puyat lang ako. 220 over 130. Mari, puyat lang ako. Pare, hindi. Alam mo yung sabi niya, yung pinsan ko, nagulat na lang siya na na-stroke na lang bigla. Tapos nung nanganak si Dottie, kilala niyo po si Dottie? Yung tiga Santa Ana. Nanganak po siya noong March 12. Proud ako. Birthday ko yan. Nung dinalo ko siya, maayos ang pakiramdam ko. Nagkita kami ulit kasi yun yung OB niya eh. Pare, kamusta ka na? Nagbi-BP ka na ba? Sabi ko, Mare, hindi pa ako nakakabili. Pag-BP ka, tapos text mo ko. Tapos binigyan niya ako ng kailangan i-test. Kinabukasan, pare, nag-BP ka na ba? Hindi ko alam bakit ganun siya persistent para sa akin. So, pare, pagka wala ka pa rin pang-BP, pumunta ka dito, bibigyan kita. Binigyan nga ako pang-BP. Sino walang pang-BP? Bibigyan lang kita. Pagdating ko ng car, nag-BP po ako. Ganun pa din, kataas. So, uminom po ako ng Mycor. Binigyan din kita, okay ka na ba? Oh, buti ka pa. Samahan din to. Crossing Frontiers Christian Ministries Blood Pressure Organization. Tapos may kasama namin ng Marites Incorporated, di ba? So, para sa akin, yung persistent tong kumari ko, it's a wisdom coming from the Lord. Sabi niya, pare, kung wala kang nararamdaman, pero ganyang kataas yung dugo mo, magugulat ka na lang, ma-stroke ka na lang. Sa pamilya namin, uso yun. Madami na kaming kamag-anak na binawian ng buhay dahil sa stroke. Akalain mo muntik pa akong sumunod. O kaya naman, kalahating katawan, buhay, kalahati patay. Mga kapatid. Mahirap yun. So minsan, ang Panginoon ay nangungusap mula sa ibang tao. Minsan, hindi natin napapansin na yung Diyos ay nangungusap sa atin mula sa ibang tao. Ganon yung karunungan ng Panginoon. So, sabi dito, trust in the Lord with all your heart. So, the command is clear. Wholeheartedly rely on God. Buong puso ka daw na sumandig sa Panginoon. It's not a mere intellectual acknowledgement but a deep, unwavering trust. Hindi mo lang siya ina-acknowledge na dapat ako bilang anak ng Diyos ay sumandig o magtiwala or manahan, kung ano pa man ang pwede nating translation dito sa ating Panginoon. Pag kasi ina-acknowledge mo lang yan, parang ganito lang yan eh. Ate, naniniwala ka sa Diyos? Sabi mo siyempre, opo. Naniniwala ka sa Diyos. Merong mga tao na ina-acknowledge nilang may Diyos. Pero, tignan nyo kung ilang libong tao o ilang milyong tao sa araw na ito na hindi nagsimba o hindi man lang nagpuri sa Panginoon. Pero pag lumabas ka at tinanong mo sila, naniniwala ba sila sa Diyos? Ang isasagot nila ay, opo. So they acknowledge God, pero hindi sila nakarely or nakasandig sa Panginoon. Diba? Minsan nga yung Panginoon, tinitignan pa nila ng Panginoon ng mga loto. Lord, patamain mo sana ako sa loto. Lord, bigyan mo sana ako ng numero. Mapanaginipan ko sana to. Diba? Minsan, ang acknowledgement natin sa Diyos ay hindi tama. Yun yung nakakalungkot na katotohanan na kahit na 7 billion pa yung sinasabi nilang Kristiyano sa buong mundo, pero sa tingin ko, hindi talaga ganun karami yung nagre-rely sa Panginoon. Bagkus, kokonti lang yung talagang nakasandig sa ating Panginoon. Yun yung nakakalungkot na katotohanan.
We're called to place our confidence in God's wisdom, power, and goodness. Tayo daw ay maging dapat na may lakas ng loob na harapin ang lahat ng bagay dahil ang ating Panginoon ay may karunungan, makapangyarihan, at mabuti. So bakit ka nga ba kakabahan na magtiwala sa Panginoon kung alam mo na ang iyong Panginoon na sinasamba ay merong karunungan para itama ka, may kapangyarihan para iligtas ka, at may kabutihan para tulungan ka? So bakit kailangan i-acknowledge mo lang ang Diyos na merong ganitong klaseng kakanyahan? Karunungan, kapangyarihan, at kabutihan. So kung ako ay magtitiwala sa isang tao, hindi lahat ng tao ay may karunungan. Hindi lahat ng tao ay may kapangyarihan. At lalong hindi lahat ng tao ay mabuti. Pero ang Diyos nasa kanyang lahat. Siya'y marunong, siya'y makapangyarihan, at siya'y mabuti. Ngunit bakit kaya hindi ito nakikita ng karamihan sa atin? Kasi dun sa susunod, when faced with life's complexity, we are to look beyond our limited understanding and trust in His sovereignty. Most of the time daw, we are always relying on ourselves. Sa ating mga sarili lamang tayo nagtitiwala. Kasi minsan iniisip mo na, nakayanan ko naman itong mag-isa noon, ba't hindi ko kaya ngayon? Marami sa atin na totally hindi ina-acknowledge yung kabutihan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Ang tinitingnan lang nila is yung kung ano yung nagawa nila. Nung namumblema ako sa pambayad ng Meralco, ako naman naghanap ng mga utangan para mabayaran yun. Nung ang kapatid ko ay nagkaroon ng sakit, ako lang naman din naghanap ng mga utangan para mapagamot yun. So, minsan, we are so blind to acknowledge yung kamay ng Diyos na tumutulong. Kahit 1,000 beses ka pang mag-ikot. Kung walang kakausapin ng Panginoon na magpahiram sa'yo, may magpapahiram ba sa'yo? Paano kung pakinggan ng mga hinihiraman mo yung bulong ng demonyo? Sige, pahiram mo yan. Ang kapalit kidney. Diba? Bakit ka pinahiram? Mabuti kasi yun at pinahiram ng walang interes. Mabuti yun, di ba? Paano kung nakinig yun hindi sa Diyos? Kung sa masamang tao yun nakinig, sige, pahiramin mo. Ang kapalit, buhay mo. Hindi, kung hindi yun nakinig, o sa iba yun nakinig, papahiramin ka ba nun? Hindi. Nasasabihin na wala siyang pera. Pero dahil nakita ng Diyos yung pangangailangan mo, sinabi niya, Angie, pahiramin mo yung katabi mo. Malapit na magpakasal yan. So, napakalimitado lang ang kayang gawin ng tao. Amen po. Napakalimitado lang ang kayang gawin ng tao. Katotohanan nga na kahit minsan masigla ka, diba, player ka ng basketball, tapos na-injured ka, hindi ka makapaglaro. Na-injured ka. Diba? O kaya, kahit yung bagong sasakyan, pag kaya na ay na-flat, makakalakad ka pa, hindi ka rin makakalakad. Lahat ng bagay ay limitado. Hindi lahat ng bagay ay kayang gawin yung ginagawa o hindi lahat ng tao ay kayang gawin yung ginagawa ng ating Panginoon. Because ang ating Panginoon ay walang hanggan, walang limitasyon. Tayo yung mga tao yung may limitasyon. Tingnan nyo, na high blood lang ako, naging madahan na ako magsalita. Dati hindi ako ganito mag-sermon. Kailangan ko magpadahan-dahan kasi pinapakinggan ko yung tibog ng puso ko. Tugug, tugug, tugug. Baka mapunta ako sa emergency pagkatapos dito. Pero, because we are limited, sabi nga habang nagkakaedad, di ba? Naging limitado tayo. Kung noon bata ka pa, kaya mo makipaghabulan, kampo-kampo, habulang kembot, habulang upo. Ikaw, ano nilalaro mo? Habulang eme?
Di ba? Nung mga bata pa tayo, marami tayong nagagawa, pero habang nagkakaedad ka, nagiging konti na lang ang nagagawa mo. Kahit nga yung paglalakad mo, dati pag naglalakad ka, matulin, pero pag matanda ka, medyo mabagal na. Di ba? Dahil nga, limitado lang ang kakayanan ng tao. Habang tayo lalo ay nagkakaedad, laging mas limitado yung kaya natin gawin. Pero yung Diyos, hindi siya ganon. Hindi siya limited in a sense na kung ano yung sa tingin niya ay kailangan mo at naunawaan niya ang pangangailangan mo. God is so generous to give us something that what we need. Ngayon, high blood ako. Sabi doon, trusting God beyond my understanding, Lord. Ayoko nang maging high blood. Magastos. Magpa-check ka lang ng dugo, 4,000 na. Wala pang gamot. Sabi ko. Nung po nagpapayat talaga ako ng sobra, tumigil talaga ako ng maintenance. Hindi pala dapat yun. Akala ko kasi pagpayat ka na, sexy ka na. So, dito natin makikita yung limitation ng tao. Dito natin makikita na whatever happens to us, kailangan pa rin talaga natin magtiwala sa pinakamakapangyarihan. Yan ang ating Panginoon. Lean not on your own understanding. On human understanding, it's often limited and flawed. Relying solely on it can lead to missteps. Pag daw tayo ay nagtiwala lang sa ating mga sarili, alam naman daw natin yung ating kakayanan ay limitado lamang at minsan nagkakamali pa tayo pag sinunod lamang natin yung ating mga sarili. Yun naman talaga yung totoo eh. Pagka ikaw ay nag-rely lamang sa iyong sarili, gusto ko ditong dumaan, dito ko gustong dumaan, o dito ko gustong dumaan, kadalasan, o most of the times, nagkakamali tayo ng pagpili kung saan natin gustong dumaan. Kaya naman sa buhay natin lahat, aminin nyo man at sa hindi, marami kayong ginawa ng mga desisyon na alam nyo mali na ginawa nyo yung desisyon na yun. Tama, mali? Tama. Sinagot mo yung lalaking dapat hindi mo sinagot. Di ba? Minahal mo pero hindi ka naman minahal. Di ba? Lagay mo doon sa Facebook mo, tinatabangan na ako. Lagyan mo ng patis. Di ba? Hindi. Marami akong desisyon sa buhay ko na mali. Di mo pag gumagawa ka ng desisyon, dahil sa sarili mo pang unawa, akala mo tama yung desisyon mo. But in reality, at the end of the day, marirealize mo na nagkamali ka ng desisyon. Di ba? Kung nung ako ay nagtatrabaho pa lamang noon sa Makati, nung mga bata-bata ko pa, dapat hindi muna ako sa tingin ko, hindi muna ako pumatol sa mga postpaid plan. Di ba? Uso nun dati yung text and call. Wala pa nung mga Facebook eh. Di ba? Dahil astig ka pag hindi ka nawawalan ng load eh. Todo tira ako pagka, todo tawag para kang call center eh. Hanggang sa hindi ko namamalayan, ang dami kong binabayaran. So mali. Dahil nagtiwala lang, kaya ko to, okay lang ako dito. So marami tayong magpagkakamali na desisyon sa ating mga buhay na kung titignan natin ngayon, sana hindi mo ginawa. Marirealize mo yun na sana hindi mo gawa. Yun yung tinasabi dito na missteps. Di ba, Eileen, may mga bagay na ginawa ka sa buhay mo na sana hindi mo ginawa. Di ba? Pumatol sa hindi mo dapat pinatulan. Tapos bigla kang iniwan. Joke. Namumula. Di ba? May mga ganon. Di ba, Jennifer? Oh. Marami. Hindi na natin kailangan pang isa-isahin. Pero wag nyo nang isama dito yung tinaya nyo sa wedding na hindi kayo tumama. Wag na yon. Hindi yung kasali. Pero alam natin, kung sisiyasatin natin ang ating mga sarili, alam natin na meron tayong mga ginawang desisyon sa buhay na alam mo na mali. Pero noong mga panahon na yon, akala mo tama. Pero na-realize mo na mali pala.
Di ba? Meron yon. Dahil nga nag-rely ka sa sarili mo. Umasa ka lang sa sarili mo. Instead, we're urged to avoid self-reliance. Acknowledge our dependence on God's guidance. Araw-araw daw, hilingin natin sa ating Panginoon na Panginoon, alalayan mo ko, turuan mo ko, samahan mo ko. Ito dapat yung maging panalangin natin sa ating mga sarili sa araw-araw. Pagising mo sa umaga, Panginoon, hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayong araw na ito. Pwede niyo po ba akong turuan? Pwede niyo po ba akong tulungan? Pwede niyo po ba akong akayin? Pwede niyo po ba akong samahan na hindi naman ako tabangan? Pwede niyo po bang tignan kung saan ako dapat pumunta para yun po yung lalakaran ko para hindi po ako magkamali? Kadalasan, sugod lang tayo ng sugod eh. Pagising mo sa umaga, ano na gagawin mo kagad? Ha? Kayo po, nagpapasalamat, nananalangin. Kayo lamang po yan. Eh yung pong iba. Ha? 8 ball. Yung iba, pagkagising sa umaga, titignan na yung cellphone. Sino yung nag-likes ng picture ko? Si crush ko, nilike ba to? Doon sa mga bata, ganun. Pero sa mga may edad, siyempre, pag may edad, babangon. Titignan muna kung may laman ba yung plabigasan. Isang mabuting bagay tayo, mga kapatid, na pagising natin sa umaga, hilingin natin sa ating Panginoon na i-guide tayo. Dahil again, ang Diyos natin ay may karunungan, may kapangyarihan at mabuti. So ibig sabihin, yung karunungan na yon na meron ng ating Panginoon, kailangan natin yon sa araw-araw ng ating mga buhay. Lalo tigit sa mga desisyon na bibitawan natin. Kailangan natin ang ating Panginoon upang tayo ay turuan. Hindi porket nakauno ka, nakados ka, or 97 ka sa class card mo, sa eskwelahan mo, matalino ka na. Hindi porket malaki ang sweldo mo dahil mataas ang posisyon mo sa kumpanya, ikaw na yung the best. Tandaan natin mga kapatid, maging ang Pangulo ng Pilipinas nagkakamali. Maging ang Vice Presidente hanggang sa Senate President, hanggang sa Speaker of the House, hanggang sa Mother Leader, nagkakamali. Huwag nating sabihin na porket tayo ay nasa posisyon, hindi na tayo magkakamali. Maging ako ay nagkakamali. Maging sino man sa atin ay po pwedeng magkamali. Aminin mo yan dahil pag inamin mo na ikaw ay nagkakamali, pag inamin mo na ikaw ay may kahinaan, doon papasok yung paghingi mo ng tulong sa ating Panginoon na ikaw ay bigyan ng kanyang karunungan. Kasi habang hindi mo inaamin na ikaw ay merong kakulangan, hindi mo sasabihin sa Panginoon na ako yung tulungan. Magkakarime yun. Hanggat hindi mo inaamin sa sarili mo na may kulang ka, hindi ka hihingi sa Panginoon ng kapupunan. Tama? Dahil ang tingin mo sa sarili mo, puno ako. Yung pala punong-puno na sa'yo. Diba? Kailangan mo aminin sa sarili mo na may kulang ka. Kulang-kulang ka. Hindi yun. Hindi yun. Kulang-kulang sa mga bagay, sa karunungan, sa kalakasan. Aminin mo, sabihin mo sa sarili mo, kulang-kulang ako. Paglabas nyo dito, sabi ni Pastor, aminin ko dito, mga kapatid, kulang-kulang ako. Pagmamalaki po, nanay, may natutunan ako kay Pastor. Ano po yun? Nanay, kulang-kulang ako. Again, mga kapatid, avoid self-reliance. Huwag ka daw laging umasa lang sa sarili mo. Masigit kang maging dependent sa ating Panginoon. Gusto ng Diyos na maging dependent tayo sa Kanya. Kasi siya yung may kakayanan para tulungan ka. Hindi ka pa pwedeng maging dependent sa kapitbahay mo dahil alam mo naman na minsan-minsan umiiral din ang kadamutan sa kapitbahay. Tama mali? Minsan o kadalasan umiiral ang kadamutan sa kapitbahay.
Wag mong isipin, nga yung kapitbahay ko madamot. Pero yung kapitbahay mo, iniisip niya rin na madamot ka din. Sinabi ko na minsan umiiral yung kadamutan sa kapitbahay. Yung kapitbahay ko nga, ang damot-damot nun eh. Hindi mo alam, kahapon, yan din ang iniisip niya sa'yo. Yung kapitbahay ko nagsisimba pa man din, ang damot-damot naman. Paging naging dependent tayo sa Panginoon, alam mo, na kaya niyang gawin na hindi ka pagkulangin. Ano ibig sabihin na hindi ka niya pagkukulangin? Lahat ng bagay ay maaaring maging sakto lang para sa'yo. Yun yung pwede nating paghugutan ng ligaya, yung sakto lang. Kasi tayong mga tao, ang inihiling natin sa Panginoon, yung sobra-sobra. Iniisip kasi natin na pag sobra-sobra, yun yung mas masaya. Sobra-sobrang ganda, sobra-sobrang pera, sobra-sobrang bibig at dila. Kaya ang daldal, di ba? Sobra-sobrang kayamanan, sobra-sobrang pera, sobra-sobrang bahay, sobra-sobrang lupa. Yun yung gusto natin. Dahil iniisip natin, kung meron tayong sobra-sobra, yun yung mas masaya. No. Ang nais ng ating Panginoon, yung sakto lang. Sabi ng Diyos, kung meron kang damit na may susuot, kung meron kang pagkain na makakain, sapat na yon para maging masaya ka. Pero sabi ng iba, hindi, kailangan ko ng 3 bahay para tutulugan ko sa umaga, sa tanghali, at sa gabi. Kailangan ko ng 3 sasakyan para pagpunta ko ng SM Marilao, SM North, sige, dami yung sinasabi. Kailangan ko ng maraming pera kasi mas masaya, mas maraming pera. Kasi pag marami kang pera, marami kang kaibigan. Kaibigang hindi totoo. Kasi kadalasan, may mga tao na dumidikit lang sa'yo kasi meron ka. Di ba? Tumatango tayo, di ba? Ulitin ko, may mga tao na dumidikit lang sa atin kung meron tayo. Tama, mali? Maging tayo man, tumatawag lang tayo sa ating Panginoon pag may kailangan tayo. Tama o mali? Akala nila nakapuntos na sila. Napuntosan din pala sila. Tama, di ba? Minsan, ang tingin natin sa ibang tao, ganun nga siya. Pero di ba naisip mo rin, ganun ka din? Ganun ka rin eh. Dahil naisip mo, wala ka ng tsansa. Wala ka nang mahingan pa ng tulong, kaya ano gagawin mo? Sa Panginoon ka natatakbo. Pero habang masigla ka, habang malusog ka, habang may nagagawa ka, habang marami ka nagagawa, gumagawa ka lang ayon sa kagustuhan mo. Pumupunta ka kung saan mo gusto. Kinakain mo kung ano yung gusto mong kainin. Binibili mo kung ano yung gusto mong bilhin. Pero pag sa punto na nawalan ka na, saan ka pupunta? Sa Panginoon. Kasi sa Panginoon, libre. Walang bayad ang tumawag. Pero yung mga panahon na hindi mo siya kailangan, hindi mo siya tinatawagan. Hindi mo nga siya pinapansin. Tama, mali? Uy, malungkot. In all your ways, acknowledge Him. This encompasses every aspect of life, our decision, plans, and action. No? Kilalanin daw natin ang ating Panginoon sa bawat desisyon na gagawin natin sa ating buhay, sa bawat plano na iisipin natin gawin, at sa mga bagay na gagawin natin, acknowledge natin ang ating Panginoon. Paano ito gagawin? Lord, may gagawin akong mahalagang desisyon sa buhay ko. Ina-acknowledge ko, kinikilala ko na ikaw, katulong ko sa paggawa ng desisyon na to. Hindi yung ikaw lang mag-isa ang gagawin. Ikaw lang mag-isa ang magdedesisyon. Tapos sisisihin mo ang Panginoon pag nagkamali ka. Before ka magdesisyon, i-acknowledge mo muna ang ating Panginoon. Paano? Before you make decision, mag-pray ka muna. Panginoon, may gagawin akong desisyon sa buhay ko. Pwede mo ba akong turuan? Kasi ikaw yung mayroong kapangyarihan, ikaw yung mayroong karunungan, at ikaw yung mabuti. Pwede ba, Panginoon, sa gagawin kong desisyon, tulungan mo ko na maging tama ang desisyon na to. Sa plano na gagawin ko, Panginoon, pwede ba tulungan mo ko na maging tama ang plano ko na ito na gagawin, Panginoon? Sa mga aksyon kong gagawin, Panginoon, Panginoon, susugurin ko na talaga itong kapitbahay ko eh.
Sa gagawin ko aksyon na to, Panginoon, huwag ako makakahawak ng tibak. Sigurado yari to. Hindi ganon. Kung involve ang Diyos sa buhay mo, hindi mo yung gagawin. Ang sasabihin sa iyo ng Panginoon, Jennifer, magpadahan-dahan ka lang. Baka makapatay ka. Jennifer, nasan ka? Di ba? Kung ina-acknowledge mo ang Diyos bago ka may gawa, mapipigilan ka. Kung iniisip mo yung masama, Panginoon, gagawin ko ba to? Sabihin ng Diyos, huwag. Diba? Kasi tumawag ka. Pero pag ang sinunod mo lang yung hilakbo ng damdamin mo, mapapaaway ka lang eh. Pag sinunod mo yung hilakbo ng damdamin mo, yung puso mo o yung galit mo, at hindi mo kinikilala yung Panginoon na pwede mag-intervene dun sa iniisip mo, magkakamali ka lang eh. Mapapaaway ka lang. Ang ending nito, saan kayo magkikita? Sa barangay. Diba, minsan natutulog yung captain, istorbo mo pa kapitan. Yung kapitbahay ko, demonyo. Diba? Eh, hindi mo alam yung kapitan, napuntahan na rin yung kapitbahay mo, sinasabi niya rin, demonyo ka rin. Again, mga kapatid, let us acknowledge God before we decide, before we make plans, and before we do some action. Amen? Pwede ba yan? Bago ka daw magdesisyon, bago ka daw magplano, bago ka daw gumawa ng something, acknowledge mo ang Panginoon sa buhay mo. Again, bakit? Ulitin ko ulit. Dahil ang Diyos ay may karunungan, ang Diyos ay may kapangyarihan, at ang Diyos ay mabuti. Tingnan mo yung understanding tingnan mo. Gagawa ka na isang desisyon. Minsan yung desisyon na gagawin mo, hindi mo alam kung tama o mali. Pero kung i-acknowledge mo na ang Diyos ay makapangyarihan at Diyos ay mabuti, kahit hindi mo alam kung anong kakahantungan ng desisyon mo, alam mo na magiging maayos ang lahat dahil tinawagan mo siya bago mo gawin yan. Malapit na po tayong matapos. Konti na lang. Yes. In all your ways, acknowledge Him. Practical acknowledgement involves following God's counsel, knowing Him practically. Sino dito nakakakilala sa ating Panginoon? Wow. Yung totoo. Knowing Him practically. Ano ibig sabihin nun? Yun sa bawat araw ng buhay mo, pinapakinggan mo siya. Pag magsasalita ka, pipiliin mo yung mga salita na sa tingin mo ay angkop dun sa taong kausap mo. Sa mga taong pupuntahan mo, sa mga desisyon sa pamilya mo, sa pag-aaruga sa mga anak mo, sa pagdidisiplina sa mga anak mo. Pag galit ka, sige, palo mo yung sila sa anak mo. Knowing Him practically. Diba? Kung nakikita sa'yo ang pagiging anak ng Diyos bilang isang magulang, ganun ba? Kung ano mahawakan mo, ipapalo mo? Hindi. Honestly, nung kami bago-bago pang magulang, namamalo kami. Pero nung natauhan kami, hindi na kami namamalo. Ako na pinapalo. Hindi, biro lang. Kasi never naging tama ang mamalo. Sino po namamalo dito? Siyempre, walang aamin. Alangan namang may umamin dito, di ba? Natutunan namin ito sa Thailand na may mga magulang na pwedeng mamalo, pero maglalagay lang kayo ng isang pamalo na yun lang talaga yung pamalo nyo. Huwag nyo daw pong gagamitin yung kamay nyo bilang pamalo. Hello? Huwag nyo daw pong gagamitin yung kamay nyo bilang pamalo. Bakit? Kasi pagka may lagnat yung anak mo, yung kamay mo rin ang ginagamit mo para i-check yung may lagnat siya.
Pag lagi mong ginagamit yung kamay mo bilang pamalo, minsan sasalatin mo lang yung ulo ng kamay ng anak mo, iiwas siya dahil akala niya papaluin mo siya. Tama, mali. May tama ka mamaya. Expecting success from Him, acknowledging His power and goodness. No? Meron daw katagumpayan sa ating Panginoon. Ako naniniwala ako na merong katagumpayan sa ating Panginoon. Bakit? Kung wala kang Diyos, walang magtuturo sa iyo ng tama at mali. Kung wala kang Diyos, walang magbibigay sa iyo ng karunungan para gawin yung higit na tama kaysa mali. Kung lumalakad ka sa higit na mabuting daan, nandoon yung success. Managing our affairs to please and glorify Him, recognizing His sovereignty. Saan man daw tayo pumunta, ano man daw yung ating gawin, dapat daw yung lahat ng gagawin natin ay makapagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Ang pagiging madamot po ay nakapagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Ang pagiging palamura ba ay nakapagbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Ang pagiging manginginom ba o kung ano pa man ay nakapagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Ang pagiging matakaw ba ay nakapagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Sa lahat ng ating ginagawa, isang mabuting bagay na yung gagawin natin ay makapagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon. So, bago ka gumawa ng isang bagay, isipin mo muna kung nakapagbibigay ba ito ng kapurihan sa ating Panginoon. Maging sa mga bata, makipagsuntukan ka ba? Timo, yan ba ay nakapagbibigay ng kapurihan sa ating Panginoon? Di ba? Hindi. Huwag mong sabihin, porket bata ka pa, hindi ka nakapagbigay ng kapurihan sa Diyos. So, kahit bata pa kayo, mga kabataan kayo, mga magulang, mga lola, hanggat buhay pa tayo, pwede tayong makapagbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Pastor, tumama ako sa wedding. Nagkaloob ako sa misa. Nagbigay po ba akong kapurihan sa Diyos? Ba, malay ko sa iyo. Lastly, when we trust or submit to God, He promises us to guide our step. Trust and submit. Ano ibig sabihin ng submit? No? Yung daw buong buhay mo, ibigay mo sa Kanya. At the end of the day, yun din naman ang gusto mo, di ba? Di ba pag namatay ka, gusto mo tanggapin ka ng Diyos sa Kanyang kaharian. Bakit hindi pa pwede na habang dandirito ka sa mundong ito, isubmit mo na yung buhay mo sa Kanya? Ano ba mangyayari pag sinabit mo ang buhay mo sa ating Panginoon? Siya yung mangunguna sa iyo. Sabi nga, pag ang Diyos ay pinasok mo sa puso mo at siya yung nanguna sa puso mo, siya yung direktor ng puso mo. Alam niyo po ba yung direktor? Yung sa pelikula? Di ba? Siya yung nagsasabing cut. Siya yung nagsasabing action. Siya yung nasusunod sa mga artista. Pag daw ikaw, ginawa mong center ang Diyos sa buhay mo at siya yung nagdirect ng buhay mo, susunod ka lang sa Kanya. Kung ano ang sabihin ng Diyos, kung ano ang nais ng Diyos sa buhay mo. In Proverbs 3:5-6 encourages us to entrust our lives to God, recognizing His wisdom and sovereignty. As we do so, He leads us along straight paths, even when we can fully comprehend the journey. Katotohanan mga kapatid, lahat tayo ay may mga sari-sariling paglalakbay. Meron tayong sari-sariling nilalakaran. Meron tayong sari-sariling pinupuntahan. Pero hanggat ang Diyos ay kasama natin sa ating paglalakad, magiging maayos ang lahat. Hindi ko sinasabing sumabay kayo sa akin kasi ako ang pastor nyo. Hindi ko sinasabing sumabay kayo kay Kuya Steve pupuntang Valenzuela dahil yun ang dinalakaran niya. Lahat tayo ay may kanya-kanyang nilalakaran. Pero hanggat alam mo at kinaka-acknowledge mo na kasama mo ang Panginoon, nasa tama kang daan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen.
Pwede po ba tayo magsitayo lahat at tayo manalangin? Tayo manalangin. Aming Panginoon, aming Diyos na buhay, tanggapin mo ang aming pasasalamat, Panginoon, ang aming pagdakila sa iyo, Diyos, sa aming mga buhay. Alam namin, Panginoon, na paminsan-minsan o kadalasan, mas sinusunod namin ang aming mga sariling kagustuhan at hindi kami nananahan sa iyong kapangyarihan, sa iyong karunungan at kabutihan. Alam namin, Panginoon, na kadalasan ang sinusunod lang namin yung alam naming tama. Hanggang sa malaman na lang namin, Panginoon, ang aming kakahantungan ay hindi nasa tamang kalalagayan. Dalayan ko, O Diyos, patuloy mo kaming subaybayan, ingatan at huwag niyo po sana kaming lalampasan. Sa lahat ng aming mga ginagawa, Panginoon, patuloy mo kaming kausapin, tulungan at turuan. Sa bawat salita na aming sasambitin, ang iyong karunungan, Panginoon, ang manahan sa bawat salita upang mapagpala, Panginoon, ang iyong mga anak na makakarinig nito. Sa lahat ng aksyon na aming gagawin sa aming mga buhay, naway maging pagpapala ito sa buhay ng iba. Sa anumang aming kalalagayan sa mga oras na ito, hindi man namin ito nauunawaan o lubos na naintindihan. Panginoon, sa iyo po namin, O Diyos, pinagkakatiwala ang lahat. Ang aming kalusugan, ang aming kalakasan, ang aming mga anak at pangamahal sa buhay, ang aming mga kaibigan, maging ang aming mga kapitbahay, ang aming mga kasama sa iglesyang ito at ang lahat ng mga mananampalataya sa buong mundo. Kinikilala namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan na laging handang magtuwid sa aming mga landas. Naway tulungan mo kami turuan at patuloy na samahan upang malakaran namin ang tamang daan patungo sa iyong kaharian. At kung kami man, Panginoon, ay nagkamali, dalayan ko, Panginoon, patuloy mo pa rin kaming bigyan ng pagkakataon na muling maituwid ang aming mga buhay. Muli humihiling kami ng kapatawaran, Panginoon, sa mga bagay na aming nagawa na hindi tama, sa mga salita na hindi namin pinag-isipang sabihin, at sa mga iniisip naming gawin na hindi namin hinihiling ang iyong karunungan na gawin ito. Muli, Panginoon, maraming salamat sa iyo. At sa araw na ito, O Diyos, maraming salamat sa buhay ng aming mga kasama sa hapon na ito. Ang aming mga kasama from Crossing Frontiers Christian Ministries, ang aming mga kaibigan mula sa May Kawayan. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. At itinataas ko rin sa iyo, O Diyos, ang lahat ng iyong mga anak na masama ang pakiramdam. Kasama na ang aking nanay, aking tatay, aming mga magulang, mga kapatid at mga mahal sa buhay. Ganyan, O Diyos, ang inyong lingkod. Alam ko, Panginoon, na hindi ko naingatan ang aking sarili. At dahil dito, ito ang mga nangyayari. Nawa, Panginoon, maayos ko pa ang lahat. At sa mga susunod na linggo, Panginoon, patuloy niyo pa rin kaming samahan at ingatan, Panginoon. At sa mga biyaya na aming pagsasalusaluhan sa hapon na ito, maraming salamat. Sa iyong mga anak na nagkaloob ng kanilang mga nakayanang bahagi, Panginoon, maraming salamat. At sa lahat ng aming mga mahal sa buhay na may karamdaman, kayo din po, Panginoon, ang tumingin sa kanila na mabigay ng kagalingan. Muli, O Diyos, sa iyong pinakamataas na papuri at pasasalamat, sa pinakamatamis na
na pangalan mo, aming Panginoon. Amen at amen at amen.